Nagbabala ka bang magpatayo or mag-sublease ng rental property business? Hindi mo alam kung saan location mo ito ilalagay. Tapusin mo itong video ko kasi marami akong tips na ibibigay sa'yo. Pero bago yan, ako nga pala si Len Hagoba. May 7 years of experience na ako sa rental property business. Ito po muna ang kwento. Isa po kasi akong OFW. Kaya nag-isip ako ng negosyo na pwede kong iwan dito sa Pilipinas. Na pagbalik ko ay nakatayo pa rin. Naranasan ko na po kasing malugi sa negosyo. At alam ko napakasakit na basta na lang mawala yung pinaghirapan mo. Kaya rental property business po ang naisip ko. Kaya noong 2015, naisipan ko bumili ng lupa na katapat lang mismo ng bahay ko para mas padali siyang i-manage. Kaya noong 2017, natapos ko na siyang maipatayo. Nung natapos ko na siyang maipatayo, napansin ko na, patok pala tong negosyong to dito sa amin. Kaya naman paglipas ng 2 taon, dinagdagan ko pa ng 2 pang unit. Total of 4 units na napagawa ko. Kaya naman, isi-share ko na sa'yo ang tamang pagpili ng location. Number 1, piliin mo yung location na malapit sa eskwelahan. Katulad nitong sa akin, malapit kasi ako sa mga school kung saan nag-board exam ang mga professional like mga doctors, nurse, or criminology teachers. Pag board exam, sobrang daming guests. Kaya siguradong kikita ka dito. Sunod, malapit sa government offices tulad ng SSS, BRR, Pag-ibig, PhilHealth, at iba pa. Sila yung naghahanap ng matutulugan kasi madaling araw pa lang aalis na sila ng bahay para mag-ayos ng kanilang mga dokumento. Sunod, yung malapit sa tourist spot. Karaniwang magiging guest mo dito ay mga grupo or family. Kaya maximize yung unit mo. Bawing-bawi ka rin dito. Lalo na pag weekend, sobrang daming turista. Sunod, ospital. Karaniwang magiging guest mo dito ay family ng pasyente. Kaya usually, long stay yung mga yan. 1 week stay, ganun. Kaya sobrang ganda rin kasi dire-diretso na may guest ka. Sunod, highway. Mainam na yung property mo ay malapit sa national highway. Para yung mga travelers sa'yo magstay. Sobrang dami nila. Usually, grupo din. Diyan sa'yo mag-stop over. Pero maximize mo naman yung unit mo kasi nga sobrang dami nila. At saka hindi lang yon. Pagpunta nila, for example, pupunta sila sa going to Manila, mag-stay sa'yo. And then going back naman, for example, to Cagayan de Oro, sa'yo pa rin sila mag-stay. So twice silang babalik sa unit mo. Naniniwala ako na isa sa pinaka-importante sa rental property business ay ang location. Kaya hanggat maaari pumili ka ng malapit sa lahat para malaki yung edge mo pagdating sa competition. Kaya sinishare ko sa iyo lahat ng kaalaman ko at experience. Pinangakalabang ko dito ay yung katamaran sa pag-explain sa guest kung saan ba exactly yung location ko. Ano ba yung landmark, saan ba malapit ito, para ma-convince sila na dito na sila mag-stay sa mga unit ko. Kaya naman lagi ko na lang pinaglalabanan yan. Kaya maganda talaga kung may community ka na kinabibilangan na specifically para sa rental property business. Kasi sila talaga yung makakatulong sa'yo at gagabay sa'yo para mas maging successful ka pa sa ganitong negosyo. Kasi maiintindihan nila yung pinagdadaanan mo. Kasi napagdaanan na nila yan. Alam nila yung mga diskarte para nang sa gayon madali mong masolusyonan yung problema mo. Kaya naman bumuo ako ng grupo. Ito ang All About Rental Property Business at Bahay. Magsama-sama tayo dyan. Hindi man madaling maghanap ng location kung saan ka pwede magpatayo ng iyong rental property business. Pero alam kong sa tiyaga mo at determinasyon mo, magtayo ng ganitong klaseng negosyo or mag-sublease, sigurado akong makakahanap ka rin ng magandang location para sa rental business. Kaya nga pala yung kinikwento ko sa'yo na business ko, yung Len Transient House sa Lucena City. Yung link nasa comment section sa baba. At follow mo na rin ako for more tips tungkol sa rental business. Again, ako nga pala si Len Hagoba at naniniwala talaga ako sa kasabihang basta determinado ka, sigurado akong malayo ang iyong mararating. Bye!